araw sa ating lahat. Ako si Binibining Aini Rose Cantere. Ako si Binibining Bebelyn Cadavid. Ako naman si Azalmi S. Balansag. Ako si Binibining Priscilla Cadano. Ako si Rick Ayagan Katakutan. Ako si Binibining Angeline Canoy Capuno. Si Parley Dahilig Tongko. Ako naman si Yani Labrador Gisadyo. At Kathleen Intod. At kami ay third year BSN student ng Norso Mabinay Campus. Ngayon ay aming ibabahagi ang aming video demonstration sa unang markahan sa ikapitong baitang sa asignaturang Filipino. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Bebelyn, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magandang umaga sa lahat. Ako si Binibining Kathleen Intod, ang iyong guro ngayon sa Filipino ito. Magandang umaga po, ma'am. Kamusta ang inyong umaga, class? Mabuti po, ma'am. Magaling! Ngayon ay manatili nakatayo para sa ating pampasigla. Gagayahin nyo lamang ako. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Opo, ma'am. Magaling! Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalamoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Ang mga isda na lumalamoy ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Okay. Maraming salamat, class. Mari na kayong upo. Ngunit, bago kayo umupo, ay pakiayos ang inyong mga upuan at pakipulot tayo ang mga basura. Ngayon, bago tayo magpatuloy, ay magtatalang muna ako sa lumiban. Class, sino ang lumiban? Wala po, ma'am. Magaling. Dahil walang lumiban, ay bigyan natin ang inyong mga sarili ng ang galing clap. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing! Ang galing! Ang galing, galing, galing. Maraming salamat, class. Ngayon ay bago tayo magpatuloy ay magbabalik-aral muna tayo. Priscilla, ano ang ating tinalakay kahapon? Ang tinalakay po natin kahapon ay tungkol sa pang-abay. Magaling! Yani, ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay ang bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito, pang-abay. Sa English, ito ay tinatawag na adverb. Magaling dahil inyo pa rin natukoy kung ano ang ating tinalakay kahapon. Sa puntong ito, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay magkakaroon muna tayo ng paganyak o motibasyon. May lalahad akong mga larawan dito sa harapan at ang gagawin nyo lamang ay tukuyin kung ano ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Magaling. Magtatawag lang ako ng pangalan kung sino ang sasagot. Unang larawan. Ano ang ipinapakita sa larawan? Aini? Isang guro, ma'am. Magaling! Bigyan natin ng ang galing clap si Aini. Ang galing! Ang galing! Ang galing, galing, galing. Maraming salamat. Sa pangalawang larawan naman, sino ang gustong sumagot?
Priscilla? Ang nakikita ko po sa pangalawang larawan ay isang tsinelas po, ma'am. Magaling, Priscilla! Azel, ano ang nakikita mo sa larawan? Maliban sa ito ay tsinelas. Ano pa? Night, ma'am. Magaling, ito ay night na Tsinelas. Magaling, napakatalino ng aking mga estudyante. Pangatlong larawan naman. Sino ang gustong sumagot? Yes, Bebelin? Isa pong ina. Ina, magaling. Sa kasunod na larawan, sino ang gustong sumagot? Yani? Sige. Isa pong simbahan, ma'am. Magaling, Yani. Na larawan, sino ang gustong sumagot? Azel? Isang doktor po, ma'am. Magaling! Napakatalino ng aking mga estudyante. Dahil nasagutan ninyo ang aking mga larawang ipinapakita sa harapan, ay bigyan natin ng palakang-palakpak ang mga sarili. Kuka, kuka. Kuka, kuka. Kuka, kuka, kuka. Maraming salamat, class. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon ngayong araw na ito, ay bibigyang kahulugan muna natin ang ilang mga piling mga salita na mahihirap o hindi pamilyar sa atin. Ngayon, unang salita, sino ang gustong bumasa? Unang kahulugan? Sige, Priscilla. Pambalana ay ang pangalan nagsisimula sa maliit na titik na tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari, at iba pa. Magaling, maraming salamat, Priscilla. Ang pambalana ito ay mga hindi tiyak na pangalan ng mga tao, hayop, bagay, at pangyayari, at marami pang iba. Sino ang gustong magbigay ng halimbawa nito? Ma'am. Aini? Guro, ma'am. Magaling! Salamat, Aini. Ngayon, sino ang gustong bumasa? Sa pangalawa, Bebelin? Pantangi. Ito ay tanging ngalan ng tao, hayop, puok, at pangyayari. Maraming salamat, Bebelin. Ngayon, sino ang gustong magbigay ng halimbawa ng pantangi? Sino ang gustong magbigay ng halimbawa? Azel? Bebelin po, ma'am. Maraming salamat. Tama ang iyong sagot. Sa pangalan naman, sino ang gustong bumasa? Yani? Pangalan, ito ay panawag natin upang matukoy ang ngalan ng tao, hayop, pook, at pangyayari. Maraming salamat, Yani. Ang pangalan ito ay pagtawag natin. Halimbawa, kung tinatawag ko si Priscilla upang malaman niya na siya ang aking tinatawag. Kaya, sasabihin ko na Priscilla o ano ang gusto mong sabihin sa kanya. Maraming salamat, class. Ngayon ay punta naman tayo sa layunin. Bago tayo magpatuloy ay bigyang ihahayag ko muna sa inyo ang mga layunin sa klaseng ito. Pagkatapos ng aral ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang dalawang uri ng pangalan. Pangalawa, nagagamit ang dalawang uri ng pangalan sa sariling pangungusap. At ang panghuli ay nakagawa ng talaan ng mga salitang pantangi at pambalana. Ngayon ay punta naman tayo sa ating diskusyon. Ang ating topiko sa araw na ito ay tungkol sa pangalan. Magaling. Ngayon, sino ang gustong magbigay ng ideya o opinion tungkol sa pangalan? Sino ang gustong magbigay sino ang may ideya o opinion tungkol sa pangalan? Bebelin? Ang pangalan po, ma'am, ay ginagamit sa pagtawag ng ngalan. Maraming salamat. Magaling, Bebelin. Dahil tama ang sagot ni Bebelin, ay bigyan natin siya ng ibong palakpak. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Tweet, 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 tweet. Maraming salamat, class. Ngayon, ang pangalan ito ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang pantawag ng ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, at pangyayari. Ito rin ay nagsisilbing panawag natin sa mga bagay-bagay upang madali nating matukoy ang gusto nating sabihin sa ating kausap.
Magaling! Narito ang mga ilan sa mga halimbawa ng pangalan. Yani, pakibasa. Ang halimbawa ng pangalan ay Nanay Edita Paaralan, Boracay Beach. Magaling! Ngayon, sino ang gusto pang magbigay o magdagdag ng mga halimbawa tungkol sa pangalan? Priscilla? Tatay, Tatay, magaling! Sino pa? Aimee? doktor at nurse. Magaling! Ngayon, punta naman tayo sa ang pangalan ay may dalawang uri. Ating alamin kung ano ang dalawang ito. Ang pangalang pantangin, sino ang gustong bumasa? Bebelin? Pangalang pantangi. Ito ang pangunahing ginagamit bilang pantawag sa tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Kadalasan nagsisimula ito sa malaking titik. Maraming salamat, Bebelin. Ngayon, sino ang gustong bumasa ng unang halimbawa? Aimee? Sa unang halimbawa, si Juan ay naliligo sa dagat. Magaling, maraming salamat, Aimee. Ngayon, sa unang pangungusap na inyong nakikita, alin dyan ang pangalang pantangi? Azel, sige. Juan, ma'am. Magaling, Azel. Tumpak ang iyong sagot. Bebelin, bakit nasabi ni Azel na ang si Juan ang pangalang pantangi dito? Dahil po nagsisimula po sa malaking titik. Magaling, Bebelin. Maliban sa nagsisimula ito sa malaking titik, ano pa? Aimee, sige. Dahil ito ay tiyak na pangalan ng tao. Magaling! Napakatalino ng aking mga mag-aaral. Dahil nasagot ninyo ang mga katanungan ko, ay bigyan natin ng ang galing clap ang mga sarili. Ang galing! Ang galing! Ang galing-galing! Maraming salamat. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang halimbawa. Sino ang gustong bumasa? Bebelin? Masarap maligo sa Mabinay Spring. Maraming salamat, Bebelin. Ngayon, sino ang makatukoy o makatutukoy kung saan dito ang pangalang pantangi? Priscilla? Mabinay Spring po, ma'am. Maraming salamat, Priscilla. Tumpak ang iyong sagot. Dahil sinabi ni Priscilla na ang Mabinay Spring ang pangalang pantangi, bakit sinabi o ano ang dahilan ni Priscilla kung bakit Mabinay Spring ang pangalang pantangi? Sino ang gustong sumagot? Sino ang gustong sumagot? Kung walang magtataas ng kamay, ay tatawag ako ng pangalan. 1, 2, 3. Sige, Bebelin. Bakit nasabi ni Priscilla na ang Mabinay Spring ang pangalang pantangi? Dahil po ito po ay tiyak na puok. Pangalan ng puok. Magaling! Dahil ito ay tiyak na ngalan ng Oo. Ay, napakatalino ng aking mga estudyante. Ngayon, ating alamin kung ano ang pangalawang uri ng pangalan. Sino ang may ideya kung ano ang pangalawang uri ng pangalan? Azel, ano ang pangalawang uri ng pangalan? Pangalang pambalana, ma'am. Magaling! Ito ay pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana, ito ang ginagamit na pantawag o pantukoy sa di tiyak na ngalan ng tao. Hayop, puok at pangyayari. Lagi itong nagsisimula sa maliit na titik o letra. Ngayon, ano ang kaibahan ng pangalang pantangi at pangalang pambalana? Sino ang makapagsabi? Aimee? Sige, Aimee. Kapag ang pangalang pantangi ang ating ginamit, ito ay nagsisimula sa malaking titik o letra. Kapag pambalana naman, ito ay maliit. Kung pantangi, ito ay tiyak na katawagan ng hayop, tao, puok at pangyayari. At kung sa pambalana naman, ito ay hindi tiyak. Maraming salamat, Aimee. Ang iyong sagot ay tama. Ngayon, narito ang mga halimbawa sa ilalim. Sino ang gustong bumasa sa unang halimbawa? Azel?
Ang matangkad na guro na nakatayo sa labas ay isang baguhang guro. Magaling, maraming salamat, Hazel. Sa unang halimbawa, saan dito ang pangalang Pambalana? Yani. Guro po, ma'am. Yani. Dahil guro ang iyong sagot, bakit mo nasabing ang guro ang pangalang Pambalana? Kasi po, ma'am, ay di tiyak na pangalan ng tao. Magaling! Maliban sa ditiyak na pangalan ng tao, ano pa? Priscilla? May nagsisimula ko ito sa maliit na titik. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang halimbawa. Sino ang gustong bumasa? Priscilla? Pumunta sa palengke ng maaga ang tendero upang makarami ng benta. Maraming salamat. Sa pangalawang halimbawa, saan dito ang pangalang Pambalana? Aini? Para sa akin, ma'am, dalawa po, ang palengke at ang tindero. Magaling. Tama! Ang palengke at ang tendero. Ngayon, bakit sinabi ni Aini na ang palengke at tindero ang pangalang Pambalana? Beverly? Dahil po ang palengke ay di tiyak na ngalan ng pook o lugar. At ang tendero naman ay di tiyak na ngalan ng tao. Magaling! Salamat! Tama ang iyong sagot. Sa pangatlong halimbawa, sino ang gustong bumasa? Asel? Nakita ko sila sa party kagabi, naglalaro ng tagu-taguan. Maraming salamat. Ngayon, Azel May, saan dito ang pangalang Pambalana? Party, ma'am. Azel, may tanong pa ako. Bakit party ang pangalang Pambalana dito? Dahil di tiyak na ngalan ng puok, ma'am. Magaling! Tumpak ang iyong sagot, Azel! Napakagaling mo ng ating mga estudyante. Ngayon, magpatuloy tayo. Class, may mga tanong pa ba kayo tungkol sa ating diskusyon? Wala po, ma'am. Magaling! Marahil ay handa na kayo sa ating pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Opo, ma'am. Magaling! Dahil handa na kayo, ay papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo, unang linya sa harap ay ang unang grupo at ang nasa pangalawang linya naman ang pangalawang grupo. Bawat miyembro ng grupo ay kinakailangang magtulungan upang mabilis itong matapos. Pagkatapos ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain. At bawat tamang sagot ay bibigyan ko ng 2 puntos kada tamang sagot. Handa na ba? Opo, ma'am. Dahil handa na kayo ay sisimulan na natin. Halapit. Kuray ka. Sige, sa ating simulan, idikit ko muna ito. Unang grupo, handa na ba? Handa na po. Handa na po, pakitayo. Sige. Pwede na rin sumabay ang pangalawang grupo. Pakitayo. Bibigyan ko lamang ng 3 minuto at ang 3 minuto ay magsisimula na. Dapat ang tamang sagot ay may katumbas
2 puntos. Unang grupo, tapos na ba? Wala po. Ito ay may kabuuang 10 puntos. Ngayon, sigurado na ba kayo sa inyong mga sagot? Opo, ma'am! Ating alamin. Sino ang dumikit dito? Sa unang pangkat? Unang pangkat. Telebisyon. Sa tingin nyo, ang telebisyon ba ay pangalang pambalana? Opo, ma'am! Dahil ito ay Titiyak na pangalan ng isang bagay. magaling. Prutas. Titiyak na pangalan ng isang bagay. Oo. Ngayon, bakit ang prutas ang pangalang pambalana? Magbigay ng halimbawa ng pangalang pantangi ng prutas. Ma'am! Yani. Mangga! Magaling! Sino pa? Aini. Saging! Magaling! Ngayon, punta naman tayo sa ang prutas ay pangalang pambalana. Dapat tama rin ito. Telebisyon, pangalang pambalana rin. Magaling unang grupo at pangalawang grupo, Sibulan Village. Sibulan Village, ano ang Sibulan Village? Bakit nyo sinasabing ito ay pangalang pantangi? Dahil ito ay tiyak na pangalan ng lugar. Lugar. Ellen Adarna. Tiyak na Tiyak na pangalan ng isang tao. isang artista. Tama. ABS-CBN. Tiyak na pangalan ng isang channel. Channel. Ay, class, tama ang inyong mga sagot. Bigyan natin ng ibong palakpak ang mga sarili. Tweet! 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 Maraming salamat, class. Napakatalino ng aking mga estudyante. Salamat po. Ngayon, punta tayo sa... May mga tanong pa ba kayo? Wala na po. ma'am. Punta tayo sa ating paglalahad. Ngayon, sino ang makapagtukoy kung ano ang pangalan? Ano ulit ang pangalan? Aini? Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang pantawag ng ngalan, ng mga tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Magaling! Tama ang iyong sagot, Aini. Ano naman ang dalawang uri ng pangalan? Yani? Ang dalawang uri ng pangalan ay pangalan ng pagtangi at pangalang pambalana. Magaling! Ano ang pangalang pantangi? Bebelin? Ang pangalang pantangi, ito ang pangunahing ginagamit bilang pantawag sa tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Magaling! Ano naman ang pangalang pambalana? Azel? Ito naman ay ginagamit na pantawag o pantukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, hayop, puok at pangyayari. Lagi itong nagsisimula sa maliit na letra o titik. Magaling! Ngayon, sino ang makapagbigay ng dalawang halimbawa ng pangalang pantangi? Pangalang pantangi. Sino ang makapagbigay? Bebelin? Si Azel ay maganda. Magaling, Bebelin! Ngayon, sino pa ang gustong magbigay ng halimbawa ng pangalang pantangi at gamitin ito sa pangungusap? Priscilla? Si Ellen Adarna ang paborito kong artista. Tama! Priscilla, ngayon ko lang nalaman na si Ellen Adarna pala ang iyong paborito artista. Direct Maxi. Magaling! Kasal na sila. Ngayon, sino naman ang makapagbigay ng halimbawa ng pangalang pambalana at gamitin ito sa pangungusap? Aini naman, sige. Pumunta kami sa parke. Magaling!
ay ni tama ang inyong sagot. Ngayon, sino pa? Sino pa ang may ideya o gustong bigyang halimbawa ang pangalang pambalana at gamitin ito sa pangusap? Priscilla. Napakaganda ng aming guro. Magaling! Ngayon, Malaking points. punta naman tayo sa sino pa ang gustong magbigay ng halimbawa ng pangalang pambalana? Sino pa? Azel? Nakita ko isang aso na tumawid sa kalsada. Azel, bakit mo sinasabing? Bakit mo nagawan? Saan ang pangalang pambalana doon? Aso, ma'am. Magaling! Dahil ito ay Bitiyak ng ngalan ng hayop. magaling. Ano pala? Ano ang kaibahan ng pangalang pantangi at pangalang pambalana? Bebelin? Ang pangalang pantangi ay tiyak at ang pangalang pambalana ay di tiyak. Magaling! Ngayon, sa prutas. Prutas ay pangalang pambalana. Sino ang makapagbigay ng halimbawa ng pangalang pantangi ng prutas? Priscilla? Apple po, ma'am. Sino pa? Aini? Orange, ma'am. Hayop. Ito ay pangalang Pambalana. Magaling. Sino ang makapagbigay ng halimbawa ng pangalang pantangi? Priscilla? Giraffe. Magaling. Azel, may ideya ka ba? Wala na po. Ma'am, unggoy, ma'am. Magaling! Tama ang inyong mga sagot. Dahil, naintindihan niyo ba ang ating diskusyon sa araw na ito? Opo, ma'am. Magaling, marahil ang nauunawaan ninyo ngayon ay dumako tayo sa ating pagtataya. Class, panuto, tukuyin kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. Isulat ito sa sangkapat na papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain. Kumuha na ng sangkapat na papel. May papel na ba ang lahat? Opo, ma'am. Mari na kayong magsimula. Isa hanggang 10 yan. Inaasahan ko ang inyong mga sagot ay magkakaroon kayo ng perfect. Dahil, sabi nyo kanina, naiintindihan ninyo ang diskusyon. 1 minuto na lang. Tapos na ba ang lahat? Opo, ma'am. Pakipasa ang inyong mga papel sa harapan. Azel, pakikolekta ng mga papel. Maraming salamat, Azel. Ngayon, Dr. Cruz. Ano ito? Pangalang pantangi o pangalang pambalana? Priscilla? Pangalang pantangi po, ma'am. Magaling dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao. Magaling. Sa pangalawa, Brownie. Ito ay Aini. Pantangi, ma'am. Magaling dahil ito ay Isang pangalan ng tiyak na ngalan ng aso. Magaling. Pangatlo, Bebelin. Pangalang pambalana po, ma'am. Bakit? Dahil di po tiyak na ngalan ng bagay. Maraming salamat. Bebelin, tama ang iyong sagot. Sa pang-apat, Azel. Ito ay Pangtangi, ma'am. pantangi. Tama ang iyong sagot dahil ito ay tiyak na ngalan ng Sampo. Tama. Panglima, Realme C11. First, Yani. Ang Realme C11 ay ang pangtangi, ma'am. Magaling dahil ito ay tiyak na Ngalan ng bagay. Sa pangalan pambalana ito, ano ito? Cellphone. Cellphone. Mindoro, ito ay pangalan Pantangi. Guro, ito ay pangalan Pambalana. Ingles, ito ay Pantangi. CGS Frozen Foods, ito ay Pantangi. Pang-10 mag-aaral, ito ay Pambalana. Pambalana. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling, nakakuha kayo ng Perfect. perfect. Magaling.
Dahil tapos na tayo sa ating gawain ay punta naman tayo sa takdang aralin. Panuto, pakibasa, Priscilla. Panuto para sa takdang aralin. Batay sa pangungusap, bilugan at tukuyin kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. Isulat ito sa kwaderno. Maraming salamat, Priscilla. Sino ang makapagbasa ng 1 hanggang 2? Bebelin? Una, nagkaroon ng alitan sina Nanay at Aling Cynthia. Pangalawa, sa mababang paaralan ng Santo Rosario, nag-aaral ang magkapatid na Alvin at Carlo. Pangatlo at pang-apat? Azel? Pangatlo, gumamit ng cellphone si Florian upang tumawag. Pang-apat, ang mga guro ang nagsisilbing daan upang tayo ay matuto. Maraming salamat, Azel. Diba sabi nyo kanina, naintindihan ninyo ang ating diskusyon. Sana ay masagutan ninyo ang takdang aralin at masagot ito ng tama. Ngayon, class, yun lamang sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at magkikita tayo ulit bukas. Maraming salamat po, ma'am. At kami ay naniniwala na ang edukasyon ay susi sa tagumpay. Maraming salamat po!